na, mga minamahal, kumilos na po ang sandatahan ng mga abogado dahil nga po sa maling kilos, sa maling ginawa, sa hindi makabatas, hindi makatarungang akto ng ating vice-presidente. We all know, mga minamahal, na itong si Vice President Sara Duterte ay tinaguri ang isang lawyer. Sa madaling sabi, isa pong abogado. Pero ako po ay nagtataka, mga minamahal, paano po naging abogado or paano nakapasa sa bar exam itong si Sara Duterte, pero ang dami nating nakikitang mga unethical movements na kinikilos niya. For example, nung sinabi niyang huhukayin niya daw po sa West Philippine Sea, itong si former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon doon sa West Philippine Sea. Doon pa lang, mga minamahal, strike na po yun. Dahil isipin mo libingan ng mga bayani, tapos hinusgahan na po ng Supreme Court. It is a decision of the Supreme Court na ilibing sa libingan ng mga bayani itong si former President Marcos Sr. Tapos huhukayin mo? Hindi mo man lang ba naisip na labag yun sa batas yung gagawin mo? Actually, mga minamahal, may tawag sa batas na yun eh. Nalimutan ko lang kasi hindi naman po talaga ako lawyer, pero bawal po at labag po sa batas yung gagawin mo, Sara Duterte, dahil pambababoy po yun. Una, sa libingan ng mga bayani, at pangalawa, sa tao na pinayagan na po ng Korte Suprema na ilibing dyan at tinawag na pong bayani. So, hindi ko talaga magets, mga minamahal, kung paano nakapasa sa board exam itong babaeng to. And then, pangalawa, ito na nga, yung ginawa niyang pagbabanta sa ating Pangulo, sa ating mahal na unang ginang, at kay House Speaker Martin Romualdez. So ngayon, yung mga abogado, mga minamahal, mayroon na pong isang boses. Sabi dito sa balita, basahin ko na lang sa inyo, mga minamahal, i-search nyo na lang yan. Sabi dyan sa balita, Sara Duterte violated lawyer's code, miscalculated political moves, sabi po yan ng eksperto. Kasi diba sabi niya, mga minamahal, ako po ay assassinate, papatayin ni F.L. Lisa, ni Marcos, ni House Speaker. So that ang ginawa niya, mga minamahal, nag-hire daw din po siya ng titigi-bumbum dito kala F.L. Lisa, kala Bongbong Marcos, kila Romualdez, at wag daw pong titigil. Yan yung sabi ni Sara Duterte kapag siya daw po ay namatay. Pag namatay daw po siya, meron na daw po siyang naka-hire na killer para daw po kila Bongbong Marcos, F.L. Lisa, at kay House Speaker Martin Romualdez. At hindi daw po yung titigil hanggat hindi din daw po sila natitigi-bumbum. Yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Pero in the first place, ano po yung naging reason bakit nasabi yun ni Sara Duterte? Sinong putang inang chismosa ang nagchismis sa yun yan? Na ikaw ay ipapatigok ni PBBM, ni F.L. Lisa at ni House Speaker. Or else, mga minamahal, it's another form of diversionary tactics para ilihis yung mga issue sa totoong issue. Kasi gano'n naman si Sara Duterte, di ba? Mahilig gumawa ng issue. Oh, for example, ulitin ko sa inyo, nung nagbagyo, anong ginawa niya? Pumunta sa Germany, pero bago siya pumunta ng Germany, gumawa siya ng issue about sa kanyang security. Tapos nung pag-uwi, gumawa din ng issue, nagpa-presscon. Pangalawa, mga minamahal, tinatanong sa 125 million confidential funds, saan napunta yan? Ang ginawa, nagpa-presscon din. Gusto niya daw patayin si Bongbong Marcos. Di ba natatandaan niyo yan, mga minamahal, na hindi lang to yung unang beses niyang sinabi, kundi pangalawa na. Ito, pangalawa na to ngayon. Kasi nauna niyang nasabi noon na gusto niya daw pugutan ng leeg si PBBM nang dahil lang sa relo. Alam niyo yan, mga minamahal. Tapos ito nasundutan pa. So sa madaling sabi, maybe it's another form of diversionary tactics para ilihis yung issue. But then anyway, mga minamahal, the point here is you are a lawyer. You know the rules. You know the code. Bakit mo nasabi yung mga ganong bagay na nag-hire ka ng
mga taong pwedeng kumitil sa buhay ng unang ginang at ni PBBM kung sakaling ikaw ay matigibumbum. Paano, mga minamahal, kung nasagasaan lang itong si Sara Duterte? Sabihin natin nasagasaan itong si Sara. Ang sisi kay Marcos? Ganon ba yon? Kasi nag-hire ka na eh. Sabi mo, malinaw. Sabi mo, ikaw ay seryoso sa mga sinasabi mo. So, malinaw na nag-hire ka ng killers. So, ang punto dito, ang sabi mo, pag ikaw ay namatay, meron na ding papatay kila FL Lisa, kila PBBM. Paano kung ikaw ay natigibumbum dahil, dahil na-aksidente ka? So, yung killers mo, at the end of the day, ang papatayin pa din si FL Lisa, si PBBM. Ganun ba yon? So, buti na lang, mga minamahal, na itong mga eksperto, ang sandatahan ng mga lawyer ay nagsalita na. Okay, basahin natin tong balitang to. Yan, mga minamahal. Sabi dyan, Vice President Sara Duterte kill plans against President Ferdinand Marcos Jr. and her repeated cursing in the online press conference are ground for disbarment from legal practice. A former president of the Integrated Bar of the Philippines said on Sunday. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga minamahal, ngayon lang to, itong balitang to. Sabi ko sa inyo, kumilos na po ang sandatahan ng mga abogado. Kasi yung sinabi ni Sara Duterte, mga minamahal, is a grounds for disbarment na po ito from legal practices. Yan po yung sabi ng presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Tuloy tayo. Duterte earlier said that she has contracted someone to make sure that Marcos Jr., First Lady Liza, and Speaker Martin Romualdez would be assassinated should an alleged kill plot against her succeed. So, yun na nga. Yung ano dito kasi, mga minamahal, yung sinabi kasi ni Sara Duterte sa kanyang online press, para makakuha ng simpatiya or baka malay mo, drama ni Sara Duterte, na siya daw po ay papatayin ni PBBM, ni FL Lisa at ni House Speaker. So that kapag siya daw po ay namatay, meron na daw pong automatic na naka-hire na isang killer para din hindi tigilan itong si PBBM, itong si FL Lisa, at itong si House Speaker na mamatay din sila. Sama-sama silang magaganunan. Na? It might amount to violation of Canon 1 ng aming profesyon na lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, and promote respect for the law and legal process. Yan po yung sabi ng IBP President na si Domingo Igon Cayoso sa isang radio interview. Sabi pa dito, kung ikaw ay mangungontrata ng isang tao o isang grupo na papatay kung may mangyari sa iyo, hindi naman yan respect for law and legal process. So that is a very unethical legal conduct. Duterte also violated the law when she said that she is the legal representative of her Chief of Staff, Zulaika Lopez, as a lawyer are barred from practicing their profession while holding a public office. So, mali din po yung ginawa ni Sara Duterte na nag-a-act as a legal representative ng kanyang Chief of Staff. At beside pa doon, mga minamahal, yung pag-stay niya doon sa kulungan, unethical move din po yun. Mga minamahal, dahil in the first place, meron pong sinusunod na rules ang Kamara, ang Kongreso sa visiting hours. Kung kaya't wala sa oras na ilipat itong si Zulaika Lopez nang dahil sa katarantaduhan ng ating Vice Presidente. Alright. Either the Supreme Court of the IBP can start investigation into Duterte's conduct even without the filing of formal complaints against the Vice President. Tama lang na dapat yung Supreme Court, simulan na yan kasi mga minamahal yung ganitong statement, yung ganitong klaseng pagbabanta, very unprofessional and very unethical. Hala
Halata naman po, mga minamahal. Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Hindi na to tama as a lawyer, as a vice president. Ganito yung ginagawa mo, yung kinikilos mo. Kilos baliw, kilos may something sa pag-iisip. Hindi na to karapat-dapat maging vice presidente. Doon pa nga lang, mga minamahal, sa ginawa niyang panluloko sa kaban ng bayan, sa taong bayan, grounds for impeachment na yun. Meron ng grounds for impeachment. Kamusta naman itong ginawa niyang pagbabanta? Oh, I remember, mga minamahal, merong isang teacher noon na nag-post. If you will remember, wait lang, search ko nga to. Search ko lang. Naalala nyo tong issue na to, mga minamahal? Yan o. Yan. Naalala nyo yung issue na yan? O, NBI arrested teacher who posted about reward to kill Duterte. I know that you remember this issue, yung 50 million na reward money ng isang teacher na nag-post for clout dahil galit sa ginawa ninyo sa ABS-CBN, di ba? Nag-post ng isang teacher na wala naman talagang kakayahan na magbigay ng 50 million na ang makapagpatay daw kay Duterte, bibigyan niya ng reward. It got viral, nakakuha ng samot-saring komento, at tinugis itong teacher na to dahil sa kanyang ginawang pagbabanta. Nakulong itong teacher na to, mga minamahal. Sa mga hindi nakalaman, nakulong po itong teacher na to na alam naman po nating walang pera. Alam naman po nating salat din sa buhay. Nagmakaawa, lumuhod ang kanyang magulang sa harap ng presidente at sa harap ng station police. Kasi dala na din po ng galit ng lalaki na yun, mga minamahal, sa ginawa niyong pambababoy sa ABS-CBN na mayroong humigit kumulang 11,000 workers ang nagtatrabaho doon. Tinanggalan nyo ng prangkesa yung ABS-CBN. Tinanggalan ninyo. Nagalit yung teacher. Kaya niya nasabi yung bagay na to. And then, nung naging viral, nakakuha ng samot-saring opinion, pinahuli nyo at inaresto. I don't know kung nakalaya na ba itong teacher na to eh. Hindi lang natin alam, mga minamahal. Nakulong, inaresto, tapos itong si Sara Duterte na nagbanta sa ating presidente, mananatiling nakalaya. Hindi naman po ata po pwede yun. Wala pong VIP dito. Hindi porket vice-presidente ka, ay hahayaan yung ganitong klaseng galaw mo. Yung ganitong klaseng movement mo, hindi po ito po pwede. Vice President. Diba? I think dapat arestuhin na, mga minamahal, itong si Sara Duterte. Kasi, yung sabi nga ng teacher, mga minamahal, joke niya lang daw po yun. Pero tinake po noon ng Malacanang, yung sinabi ng teacher na yan, tinake ng Malacanang as a serious threat. Yes, tinake nila as a serious threat, kaya inaresto itong teacher na ito. And then itong si Sara Duterte, meron siyang remark, hindi ako nagbibiro, seryoso po ako. So, dapat arestuhin na ang vice-presidente. And we all know that Sara Duterte might have been or, you know, merong private army. Just like Kibuloy. Na dapat siniseryoso to, mga minamahal, ng otoridad. Hindi to pwede. Madaya to. Law-abiding citizen na nga, mga minamahal, itong si Sara Duterte. Diba? Tapos nag-threat pa. Payag kayo nun, malaya lang yung diputa. Kaya tama lang yung ginawa ng presidente ng Integrated Bar of the Philippines, yung IBP na si President Domingo Igon Cayoso.
tama lang na kasuhan ng disbarment grounds from legal practices itong si Vice President Sara Duterte. Bukod sa ang daming niyang violation na inilabag, seryosong threat po itong ginawang marka ng ating Vice Presidente dito sa ating Pangulo, sa unang ginang at kay House Speaker. Nang dahil lang sa putang inang isang chismis na narinig niya. Sabi daw, meron daw narinig niya, alam niya na meron daw na ipapapatay daw siya ni F. Elisa, ni PBBM, ni House Speaker. So that nag-hire siya ng mga taong papatay din kay PBBM, kay F. Elisa at kay House Speaker once na siya ay matigibumbum. Eh paano mga minamahal kung ang punto dito namatay ka sa aksidente? Namatay ka sa sakit? Yung mga killers mo, iisipin ng una nilang pupunteryahin yung presidente. Dapat mas mag-secured pa ang ating gobyerno sa kanilang mga seguridad. Diba? Mga seguridad, mga minamahal, sa Malacanang. Dahil seryosong remark po itong binitawan ng ating Vice Presidente. Sinabi niya pa nga noon, anong isang araw sa kanyang press con, hindi drama na nangyayari na ito. Part ng kanilang script, hindi ito spontaneous, hindi ito, or iba pala yun mga minamahal, iba yung statement na yun. I mean, nasa na yung statement ni Sara Duterte. Basta mayroon siyang sinabi mga minamahal na hindi ako nagbibiro. Seryoso ako sa aking naging statement. Yes, totoo yan mga minamahal. So, paano natin ipaglalaban itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang ginawang katarantaduan, tapos sila pa yung may ganang mga minamahal, mag people power. Well, buti na lang mga minamahal, yung people power nila ay lusaw na lusaw, hindi sinuportahan ng taong bayan. Wala. Hindi sinuportahan mga minamahal. Sa madaling sabi, bigo yung people power nila. Sa madaling sabi, nilangaw. Walang sumuporta, walang dumikdik sa people power nila kasi nanggagago lang talaga sila. Nang tatarantado. Tapos sisigaw-sigaw, Lopez for Senator. Ginagamit nila yung sitwasyon na to eh. Medyo magaling yung drama nila, mga minamahal. Kita naman natin, yung acting ni Pulong, acting ni Zulaika, acting ng mga Duterte, yung the way na pagmamanipulate nila mga minamahal sa social media, medyo magaling. 10 out of 10. Pero tayong mga nakakaintindi, tayong nakakaalam sa totoong issue, tayong nakakakita ng katotohanan, wala. Hindi tayo madadala sa ganyan. Kasi hindi tayo bobo. Yeah? Continue tayo ha. Continue tayo sa sa statement. Ay unthinkable yung ganito eh. Sabi po yan ng IBP president na nire-refer yung naging behavior ni Sara Duterte. It is contrary to law and legal process as a lawyer. Kung sa tingin mo na agrabyado ka, you file a case but not resort to violence or murder. Exactly. You are a lawyer. You know the rules, you know the code. Alam mo yung rules, yung due process. Unethical na kung ikaw pinag-isipan na papatayin, pinag-isipan pa lang naman, hindi ka naman pinatay, di ba? So, contrary dyan, you should sue or file a case against Evelisa or President Marcos or House Speaker Martin Romualdez. Lawyer kayo, you know the rules. Alam mo yan. So, anong dami mo, bakit umabot ka pa ikaw sa punto na ang dami mong pang kineme? We pray that this is not a meltdown. Pagdasal natin, maganda siguro na she consult to a medical professional or psychiatrist. Tingnan mo, ikaw yung sumisira sa pangalan mo. Hindi kami. Tapos sasabihin mo, I am politically motivated. Sila kina-character assassinate nila ako. It is a demolition job. No, we didn't. We do not need
mga minamahal, na mag-motivate para ikaw ay i-character assassinate. Then in the first place, yung mga ginagawa mo, ikaw yung sumisira sa pangalan mo at hindi kami. Yan yung totoo dyan. Bakit naman kailangan sirain yung pangalan mo? We are here for the truths and to support the good governance. So, if you think kung tinitira ka namin at ang tawag mo dyan ay character assassination, no. Hindi character assassination yung paglalathala ng katotohanan. Hindi po character assassination ang tawag dyan. Paglalathala ng katotohanan yung tawag dyan. While Duterte recent pronouncement may be careless and born out of... Hindi pwedeng gawing dahil lang siya sa nag-freak out siya. Hindi pwedeng maging reason yun. Na dahil ikaw ay galit. No! Hindi pwede yun. Hindi pwedeng gawing ano yun, yung dahil galit ka. No! Hindi pwedeng gawin yun. The Vice President action over the weekend were deliberate. Yan yung sabi ni Jan Aguirre, a political science professor from Ateneo de Manila University. Itong drama na nangyayari na ito, part ng kanilang script. Exactly. Tama. Tama. Part 2 ng kanilang script. Yung magpa-victim, i-activate yung playing victim cards to gain sympathy sa mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pag-ruin nila sa social media by hiring trolls. Tingnan nyo mga minamahal yung script. Tinatanong lang dito yung confidential funds mo. Yung chief of staff mo, puro walang mga alam. Lagi sinasabi na I refuse to answer that, wala kaming alam. So, wala silang alam, maybe baka ikaw merong alam. Nasamahan mo si Zulaika doon sa kamera, pero hindi mo siya kayang samahan doon sa Congress kung saan kailangan kanila for transparency and accountability. Hindi ka dumadalo. Hindi ka uma-attend. Anong kababuyan yan? Anong katarantaduhan yan? Tingnan nyo yung drama. Mga minamahal. Pupunta doon, tapos humiling pa na gustong mag-jogging. Gusto mo mag-jogging, tapos alam mo sa sarili mo na may stress ka. Ano yun? Ano yun? Hindi ko tanggap to mga minamahal. It is just a waste of time na maniwala tayo sa kanilang script, sa kanilang drama. Ka-etchos-etchos nga naman yung kanilang drama, mga minamahal. Medyo intriga. Pero sa mga nakakaalam, pagtatawanan na lang natin yan. Sasabihin natin yung totoo, drama naman talaga yan. Mahilig sila dyan eh. O si Duterte nga, pag nagsasalita, sinasabi, joke lang. Diba? Para hindi madali. Yun. They know what they are doing and they have an intention to produce an outcome pabor sa kanila. Tumpak. Mayroon siyang effort na protektahan yung kanyang pangalan, sarili, posisyon bilang vice-presidente so that gumagawa siya ng mga intimidating issue. Sabi ko sa inyo, maniniwala, kawawa. But experts said, it may be too late for Duterte to simply brush off her statement against the president. So that mga minamahal, meron siyang statement ngayon, ito ito yung statement niya ngayon, mga minamahal, na Sara Duterte says assassination remark versus Marcos is not a threat. Bumabago ang kanyang tono. Yung sinabi ko, hindi naman yung threat. Dahil pinaprotektahan ko lang yung sarili ko. See? Diba? See? Continue pa tayo, mga minamahal. It is very typical sa side ng mga Duterte to do that. Magbabacktrack after sasabihin ng isang bagay, part ng script nila yan, pag hindi umubra, babawiin nila.
Exactly. Kagaya ng sinabi ni Sara Duterte sa kanyang ama, na kung i-rate niya yung kanyang ama, 12 out of 10. So, ibig sabihin, drama lang po ng kanilang ama yung doon sa Congress. Pero, totoong napikon, tinanong about sa bank waiver, hindi masagot, napikon. See? Hindi, no? She cannot deny it. Hindi niya pwedeng ma-deny ito. Hindi ito gawa-gawa lang at hindi ito subject for interpretation. Tama. Hindi naman ito mga minamahal na ngola ka na para interpret namin na, ay, ganito yung ibig niya sabihin. Hindi. One by one mong sinabi, word by word, malinaw. Sobrang linaw ng sinabi mo na nag-hire ka ng killers. Para kay F. Elisa, kay PBBM, kay House Speaker Martin Romualdez, kung sakaling ikaw ay matigibumbum. Napakalinaw ng sinabi mo. So, hindi pwede yung magkaroon ng ibang meaning dahil yun yung ibig mong sabihin. Gawa-gawa kayo ng issue tapos di nyo pala kayang panindigan eh. Sabi ni Cayosa, underscored that it was the Vice President herself who repeatedly said that she was not joking. Yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal kanina na sinabi ni Sara Duterte na hindi talaga siya nagbibiro. So, this is a serious threat. And dapat mapanagutan ito kagaya ng ginawa nila sa isang teacher noon na nag-threat din. Kulong arestado. Ang unfair naman ng batas sa Pilipinas kung ganun. Yung isang teacher hindi dinaan ni Duterte sa due process. Samantalang itong administrasyon dinadaan si Sara Duterte sa tinatawag na rule of law and due process. Alright. Hindi pwede hindi pwedeng you cross the line, then later sasabihin, hindi, joke lang yan. Walang bawian. Walang bawian. Siya na mismo nagsabi na hindi ito joke, seryoso ito. We have to believe her. I believe sa statement ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal. I do believe sa binitawan niyang statement. To be exact, naniniwala ko, hindi to out of frustration, hindi to out of na-freak out siya. Hindi to ibig sabihin doon. Talagang intention niya na i-ruin yung reputation ni PBBM, ni F. Elisa sa pamamagitan ng pagiging playing victim. At ngayon na nadadali sila, playing victim pa din yung kanilang card na hinahawakan. Na kesyo biglang magdi-deny na hindi naman po threat yung ginawa ko. It is about yung pagtatanggol ko dito sa sarili ko kasi yun yung gusto nilang mangyari, assassinate ako. Sabi ko sa inyo eh. Hanggang saan kaya ang kakayanin ng utak ni Sara Duterte para mapatalsik si PBBM? Hanggang saan kaya yung kakayanin ni Vice President Sara Duterte sa paninira, sa demolition job. Kasi hindi naman umepekto mga minamahal. Yung hakbang maisog nila, epic. Yung Kibuloy rally nila, epic. Yung yung bangag video nila, epic. Ano pa ba? Yung KOJC rally nila, epic. Tapos yung Zulaika Lopez nila, yung kagabi na rally, epic. So, ginagalit nila ang damdaming mapupusok ng mamamayang Pilipino. Yan yung totoo dyan. Ginagalit nila ang puso at diwa ng mamamayang Pilipino. Gusto nila kaawaan sila, makakuha ng simpatya. Yun yung gusto nilang mangyari dyan, mga minamahal. So that, gumawa sila ng mga issue at ginamit nilang pagkakataon itong kay Zulaika. Biruin mo, ang dami na nilang attempt para patalsikin si PBBM. Destabilization plot, kinausap yung mga retired military personnel. Sobrang dami. Kabilang na nga din po dito mga minamahal, yung kay Jonathan Morales, kay Cathy Binag. Sobrang dami. At hindi sila nag-succeed. Kaya kung ano-ano ang kanilang kinikilos at ginagawa. See? Pero at the end of the day, yung reputation din nila sinisira nila.
At hindi sa presidente, dahil ang presidente, tahimik lang. Habang sila gigil na gigil. Diba? Alright. So, yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.